Sana lagi nandito si Boss Raymond para lagi may libreng merienda. Sabi ni Chinchin na pizza naman ang binanatan. Hindi muna ako nakigulo dahil may customer pa kahit gutom na ako. Si Kuya Emil ang nagpaparte ng palabok sa mga kasamahan ko. Mabuti na lang may dalading paper plate at disposable na tinidor at baso sila Kuya Pancho. Basta, galingan nyo lang sa trabaho, matutuwa sa inyo si boss. Sabi ni Kuya Pancho na nakikikain din. Tumingin siya sa akin. O Jenny, kumain ka na. Sige ka, baka maubusan ka. Ngumuso ako. Wait lang, may customer pa. Sige na Jenny, ako na dyan. Singit ni Lolit at pinalitan ako sa counter. Lumapit na ako kay Kuya Emil at kumuha ng paper plate. Natatakam na ako sa palabok. Pinagsandok naman ako ni Kuya Emil. Sunod-sunod na naging subo ko sa palabok. Masarap nga siya. Sabi ni Kuya Pancho, special palabok daw ito. Gutom na gutom ka. Nakangisim po na sa akin ni Kuya Pancho. Sinimangutan ko siya. Siyempre pagod ako eh. Nakakagutom din pala yung nakaupo lang at nagbibilang ng pera. Kung ikaw nga nakatayo lang at bumubuntot kay Boss Raymond nagugutom, kami pa kaya? Barako kay Kuya Pancho. Tumawa naman si Kuya Omar at Kuya Arnel. Hoy, hindi lang ako bumubuntot no? May ginagawa din ako. Ikaw talaga, simula noong bubwit ka pa lang, lagi mo na akong binabara. Nginisian ko lang si Kuya Pancho. Kahit naman dati, malakas na siyang mang-asar. Naalala mo pa ba dati, nung bata ka pa? Tinawag mo siyang palaka. Jenny? Tumatawang sabi ni Kuya Omar. Binatukan naman siya ni Kuya Pancho na ikinatawa din ni Kuya Arnel at ng mga kasamahan ko. Huwag mo na ipaalala. Tumawa din ako. Oo, naalala ko yun. Kasi mukha naman talagang palakatong si Kuya Pancho dati. Paya tapos malaki ang mata na parang luluwa. Mabuti nga ngayon na nabana. Pero mukha pa rin siyang palaka. Nagtawanan na naman ang lahat. Ikaw, nung bata ka payat na payat ka din at maliit na parang bubuwit. Tapos uhugin ka pa. Siyempre bata pa ako noon, di pa ako marunong mag-ayos. Ngayon dalaga na ako at magandang maganda. Sabi ko sabay hawi ng mahaba kong buhok at irap kay Kuya Pancho. Nagiyawan naman ang mga kasamahan ko pati na rin ang mga customer. Nahiya tuloy akong bigla. Natahimik lang kami na may tumikim. Mukhang nagkakasiyahan kayo sa oras ng trabaho ah. Nanigas ang katawan ko nang marinig ang pamilyar na malaking boses sa likuran ko. Humarap ako at nanlaki ang mga mata nang makita si Boss Raymond na nakatunghay sa akin. Sa gulat ko ay naibog ako ang iniinom kong soft drink sa kanya. Basang-basa ang harapan ng t-shirt niya na kulay puti pa naman. Shit! Mura niya. Narinig ko namang suminghap ang mga kasamahan ko. Sorry po. Natatarantang sabi ko at pinunasan ng kamay ang basang damit niya. Sorry talaga bossing. Natigilan ako nang hawakan niya ang kamay ko. Dahan-dahan akong tumingala sa kanya. Napalunok ako nang makita ang madilim niyang mukha. Galit siya. Sorry po. Nakangiwing sabi ko. Nagalawan ang mga panga niya. Ang mata niya'y matiim na nakatingin sa akin. Sinadya mo yun no? Umiling-iling ako. Hindi po. Hindi ko po sinasadya. Nagulat lang talaga ako. Ngumisi siya. Huwag mo akong pinagloloko. Alam ko sinadya mo iyon. Sumama ka sa akin. Namumuro ka na ha? Kumabog ang dibdib ko sa kaba nang hilahin niya ako palabas ng tindahan. Teka, saan mo ko dadalhin, bossing? Tiningnan ko ang mga kasamahan ko. Lahat sila'y nakatingin lang sa akin. Nababaka sa kanilang mga muka ang pag-aalala. Kuya Emil! Tawag ko kay Kuya Emil. Sumama ka na lang kay boss na maayos dyan eh. Ikaw naman kasi. Wala na ako nagawa kundi sumunod na lang kay Boss Raymond. Mahigpit ang hawak niya sa palapulusuhan ko. Lalo pang sumikdo ang kaba at takot sa dibdib ko. Saan mo ba ako dadalhin, bossing? Mag-usap tayo sa opisina ko. Hindi na uubra sa akin ang pagiging brat mo. Buti kung paslit ka pa. Baka mapalampas pa kita pero hindi na ngayon. Napaawang ang labi ko. Dama ko ang galit sa boses niya. Tumingin ako kay Kuya Pancho, Kuya Omar at Kuya Arnel na nakasunod sa amin. Ngumisi si Kuya Pancho at tinaas ang hintuturo at tahimik na sinabing, Lagot ka. Napalunok ako. Parang gusto kong maiyak sa takot pero tinatagan ko ang loob ko. Hindi ko naman talaga sinasadya iyon. Nagulat ako eh. Bigla siyang sumulpot sa likuran ko. Pagpasok namin sa building ay nakatingin sa amin ang ibang mga taong nandoon pero walang nangahas na magtanong.
Sumakay kami sa elevator. Tahimik kami sa loob at walang nagsasalita pero ang dibdib ko ay malakas ang kabog. Nakakabingi. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na kami sa ikatlong palapag. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa palapulusuhan ko habang hinihila ako. Binuksan niya ang isang pinto at hinila akong papasok. Hindi naman na sumunod ang tatlo niyang alipores. Boss, may kailangan pa po kayo? Tanong ng babaeng buntis na naabutan namin sinasamsam ang mga papel na nasa coffee table. Palipat-lipat ang tingin nito sa amin. Ito yata ang secretary niya. Tumingin ito sa damit ni Boss Raymond. Ano po nangyari sa damit niyo, boss? Hindi sumagot si Boss Raymond at tumingin lang sa akin. Napanguso naman ako't yumuko. Iwan mo na muna kami, Maricel. Nag-excuse naman ang babae at iniwan na kami. Lalo naman akong kinabahan dahil kaming dalawa na lang ang naiwan. May kalakihan ang opisina niya at malamig dahil sa buga ng aircon. Binitawan ako ni Boss Raymond at nakapamewang na hinarap ako. Nababakas pa rin sa mukha niya ang inis. Hindi naman ako makatingin sa kanya at yumuko na lang. Huwag niya sana akong teresin. Alam ko sinadya mong bugahan ako ng soft drinks. Nag-angat ako ng mukha at umiling-iling. Hindi ko nga po sinasadya yun, bossing. Ngumisi siya at tumakbang palapit sa akin. Humakbang naman akong paatras. Nakakalula talaga ang laking tao niya. Sinadya mo yun dahil galit ka sa akin. Ngumuso ako. Hindi ko nga sinadya yun. Nagulat akong bigla kang sumulpot sa likod ko eh. Sinandal niya ang puwetan sa dulo ng mesa niya tumalukip-kip. Lalo tuloy na flex ang naglalakihan niyang muscles sa mga braso. Idagdag pa ang mga tattoo niya. Nakakatakot talaga siya. Mukhang isang pitik lang niya sa akin, talsik na akong palabas ng bintana. Maliit ka palang ubod ka na ng maldita. Pinapalampas lang kita noon dahil paslit ka pa. Pero hindi na kita mapapalampas ngayon. Napalunok ako. Seryoso mukha niya at batiim na nakatingin sa akin. Akala mo ba hindi ko napapansin ang palihim mong pag-irap-irap sa akin kapag hindi ako nakatingin? Boss mo ako tapos ginaganon-ganon mo lang ako? Wala ka respeto. Para ka pa rin bata. Napayuko ako't kumagat labi. Medyo na-guilty ako. Baka iniisip niya ngayon wala akong pinag-aralan. Alam ko namang galit ka sa akin dahil sa ginawa ko noon sa kuya mo. Humingin ako ng pasensya sa kanya, matagal na. Alam kong mali din ang ginawa ko pero ang ginagawa mo ngayon sa akin, maling-mali. Ayoko ng empleyadong bastos. Napasinghap ako sa sinabi niya. Tatanggalin mo ako sa trabaho? Kinakabahang tanong ko. Tumas ang kilay ni Boss Raymond at ngumisi. Para ano? Isipin mo salbahe talaga ako at masamang tao? Naumid ang dila ko't hindi nakapagsalita. Don't worry, hindi kita tatanggalin sa trabaho pero winawarningan na kita. Nalakang mata ko sa sumunod niyang ginawa. Hinubad niya ang t-shirt niya. Napaawa ang labi ko at nahigit ko ang hininga nang tumambad sa akin ang katawan niyang hitik sa muscles. Malapad ang balikat niya at dibdib na medyo maumbok. Hitik din sa maliliit na muscles ang tiyan niya na parang kay titigas. Sa mga modelo sa social media ko lang nakikita ang ganitong katawan ng isang lalaki. Abay, hindi rin pala pakakabog si tanda. May asim pa. Dumilim ang paningin ko nang may kung anong tumakip sa mukha ko. Kinuha ko ito. Damit pala ni Boss Raymond na inihagas niya sa akin. Nakasimangot na tinignan ko siya. Huwag mo ko simangutan. Laban mo iyan. Ikaw ang nagdumi niyan. Anya at tinungo isang drawer. Binuksan niya ito at may hinugot na damit. Ayos ah. May damitan din siya dito sa opisina niya. Tumingin siya sa akin habang sinusuot ang t-shirt na kulay army green. In fairness naman sa lalaking ito, kahit anong isuot bagay. Kahit may edad na, malakas pa rin ang dating. Pinilig-pilig ko ang ulo. Ay ano ba? Bakit ko ba siya pinupuri? May reklamo ka? Ngumuso ako. Wala po. Sa bahay ko na lang ito lalaban tapos ibabalik ko na lang sa'yo kapag tuyo na. Sure. At ayoko nang maulit yun ha. Remember, boss mo ako at empleyado kita. Pagdidiin niya, malapad akong ngumiti. Yes, bossing. Ngumisi siya. Nabura ang ngiti ko at inirapan siya. Tumaas naman ang kilay niya. Inirapan mo ko? Nang haba ang uso ko. Hindi po. Makati lang ang mata ko. Palusot ka pa. Ang ganda-ganda mo nga, ubod ka naman ng maldita. Hindi ako maldita no. Maldita lang ako sa mga taong hindi ko gusto. Gaya ko? Paano yan, boss mo ko? Hindi na ako sumagot at nag-iwas ng tingin. Bumuntong hininga siya. Kung gusto mo magtagal sa pagtatrabaho dito, ayusin mo ang pakikitungo mo sa akin dahil boss mo ko.
Nagkakaintindihan ba tayo? Ako naman ang bumuntong hininga at sumulyap sa kanya. Opo. Good. Mabait ka naman palang kausap. Mas gusto ko yung ganyan ka. Nakangising sabi niya. Hindi na ako nagsalita dahil baka iba pa ang masabi ko. Sige na, bumalik ka na sa tindahan. Yung damit ko ha, ayusin mo ng paglalaban yan. Oo. Sagot ko na lang at tumalikod na. At least hindi niya ako tinanggal. Kala ko yung sasakalin niya ako eh. Oh, ano nangyari dyan eh? Tinanggal ka ni boss? Ikaw naman kasi hindi ka nag-iingat. Sa lahat ng bubugahan mo ng soft drinks, si Boss Raymond pa. Ano ka ba naman? Bungot sa akin ni Kuya Emil. Pagpasok ko ng tindahan, nababakas ang pag-aalala sa mga mukha ng mga kasamahan ko, maliban na lamang kay Kimberly. Dahil nakangisi pa ito. Baka pwedeng makiusap kay Boss Raymond. Hindi mo naman sinasadya yun eh. Sabi ni Lolit. Ikaw na nga lang maganda dito mo, wala ka pa. Ani Atong. Hoy, ang kapal mo Atong ha? Anong tingin mo sa amin, pangit? Alma ni Nancy. Yan kasi, masyadong pabida. Yan ang napapala ng mga papansin. Pagpaparinig ni Kimberly sabay irap sa akin. Siya siguro magiging pinakamasaya kung sakaling matanggal ako dito. Malaki talaga ang disgusto niya sa akin. Umikot ang mata ko. Hindi ako tinanggal. Pinagsabihan lang ako ni boss. Saka pinapalaban sa akin itong damit niya na nabuguhan ko bilang parusa. Sabi ko at pinakita ang hawak kong damit. Napaawang naman ang labi nilang lahat. Parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Bumalik na ako sa counter ko at inilagay sa isang supot ang damit ni Boss Raymond at nilagay sa bag. Sa bahay ko na iyon lalaban pag uwi. May dryer naman kaya bukas siguradong tuyong-tuyo na iyon. Lumapit sa counter ko si Kuya Emil. Talaga? Hindi ka sinasante ni boss? Hindi. Talagang hindi ka sinasante? Tuloy ang trabaho mo dito? Tanong ni Chinchin. Oo nga, pinagsabihan lang ako ni boss. Natatawang sabi ko. Tuwang-tuwa naman sila, maliban lang kay Kimberly na halatang dismayado. Obvious na gusto niya ako mawala dito. Nginisian ko na lang siya. Ay, salamat naman. Kaya sa susunod mag-iingat ka na ha? Paalala sa akin ni Kuya Emil. Opo, pasensya na. O sige na, balik na sa trabaho. Malapit na tayo magsara. Humugot ako ng malalim na hininga at ngumiti. Hinarap ko na ang mga customer. Sa isang batya ay kinukusutan ko ang puting damit ni boss. Madali lang naman matanggal ang mantsa. Tinaas ko ang damit. Ang laki naman itong damit niya. Parang bestida ko na to ah. Bumuntong hininga ako. Bumalik sa alaala ko nangyari kanina. Ngumuso ako. Akala ko talaga tatanggalin na niya ako sa trabaho. Mali naman talaga naging attitude ko sa kanya. Boss ko siya tapos iniirap-irapan ko lang siya pero hindi ko talaga sinasadya ang pagbuga ng soft drink sa kanya. Okay naman pala siya. Akala ko sasaktan niya ako eh. Pinilig-pilig ko ang ulo. Di ba galit ako sa kanya? Bakit ngayon parang hindi na? Saka ang gwapo din pala niya at malakang katawan kahit may edad na. Ay, ano ba yan? Kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Nakakadiri ka, Jenny. Pinagpapantasyahan mo sa tanda. Niluglugan ko na ng isang beses ang damit at pinigana. Binalawan ko na ito at nilagyan ng Fabcon saka isinalang sa dryer. Oh, kaninong damit yung nilalaban mo anak? Ang laki niya na. Tanong ni tatay na lumabas dito sa likod ng bahay. Pinagpag ko na ang damit ni Boss Raymond at hinangor. Mabango na ang damit at maputing-maputi. Mamahalin ang damit dahil sa brand. Kay Boss Raymond, tay. Aksidente kasing nabuguhan ko ng soft drinks ang damit niya kaya pinalaban niya sa akin. Matiim na tumingin sa akin sa tatay. Aksidente ba talaga o sinadya mo? Napasingap ako sa sinabi ni tatay. Aksidente nga, tay. Nagulat ako bigla siya sumulpot sa likuran ko eh. Kaya yun, naibuga ko yung soft drinks na iniinom ko. Di pinagalitan ka. Nakanguson tumango ako at sinabit na sampayan ang nakahanger na damit ni Boss Raymond. Basta anak, mag-iingat ka na sa susunod. Ako na magluluto ng ulam. Kakamot-kamot na lang ako sa ulo nang iwan na ako ni tatay. Sa isang tagong lugar na sakop ng lupain ni Don Facundo ay may nagaganap na iligal na gawain. Isang malaking pasugalan na malalaki din ang pusta. Mga mapepera at ang ilan ay mga kilalang tao sa bayan ng San Isidro ang mga nangunguna sa pagsusugal. Kabilang na dito si
Don Facundo na malakas ang halakak tuwing siya ang nananalo. Mukhang maaga kong uuwi ngayon ah. Iiling-iling na sabi ng isang may edad na negosyante habang binabalasa ang baraha. Bakit, said ka na ba? Nakangising tanong ni Don Facundo. Kunti lang ang dala ko ngayon dahil bantay sarado ni Mrs. ang kahadiyero. Humalakhak si Don Facundo. Huwag ka mag-alala, pautangin kita basta 20% ang tubo. Ngumisi ang negosyante. Ang lakas ko talaga sa'yo, Facundo. Pati na ibang kalaro ni Don Facundo ay nagsabi na rin na mangungutang sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang Don dahil malaki ang kikitain niya ngayong gabi. Pero ang hindi niya alam ay mapuputol ang kaligayahan niya ngayong gabi. Natigilan ang mga manunugal nang bumukas ang malaking tarangkahan ng malaking warehouse. Pumasok ang mga armadong pulis. Walang kikilos! Mga pulis ito! Deklara ng isang pulis at kinasa ang baril. Nataranta ang mga manunugal. Ang iba ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang ilan naman ay sunubukan pang tumakbo papunta sa likod ng warehouse pero na-corner din sila ng mga pulis. Si Don Facundo naman ay hindi malaman kung anong klaseng pagtatago sa ilalim ng mesa ang gagawin. Hindi siya pwedeng makita ng mga pulis dahil siguradong huhulihin siya. Malaking balita iyon sa San Isidro at isang malaking kahihiyan. Leche, paano nila nalaman ang lugar na to? Sinubukan ni Don Facundo na gumapang sa kabilang mesa at para doon magtago pero humarang sa kanya ang dalawang pares ng paa. Nakatutok din sa kanya ang dalawang dulo ng baril. Don Facundo, inaaresto ka namin sa salang illegal gambling. Sabi ng isang pulis at pumunta sa likuran niya. Kinuha nito ang dalawang braso niya at tinulungan pa ito ng isang kasamahang pulis para pusasan siya. Teka, sandali lang. Wala akong kinalaman dito. Napadaan lang ako. Sa presinto na kayo magpaliwanag, Don Facundo. Matigas na sabi ng isang pulis na mataas ang ranggo. Wala nang nagawa ang Don, kundi ang sumama na lang sa mga pulis. Wala rin mangyayari kung magwawala siya. Nakakahiya lang. Pati mga tauhan niya at ibang mga kalaro ay inaresto din. Siguradong malaking balita ito kinabukasan. Hinigop ko ang umuusok pang kape. Masarap sa sikmura ang pagguhit ng init, isabay pa ang malamig na simoy ng hangin dito sa lanay. Masarap din sa mata ang lunti ang paligid. Masarap din ang gising ko dahil mahaba ang tulog ko kagabi. Kinukulot nga ako sa tawag ni Helga kagabi at pinapupunta sa bahay niya. Pero wala ako sa mood na makipagkita sa kanya, kaya tumanggi ako. Napagod ako kahapon sa buong araw na pagtatrabaho. Hindi lang naman iisang negosyong hawak ko. Biglang sumagi sa isip ko ang malditang magandang anak ni Mang Elias. Aksidenteng nabugahan niya ako ng soft drinks dahil sa gulat. Alam ko namang aksidente iyon pero kinuha ko ng pagkakataon iyon para kausapin siya. Hindi ko kasi nagugustuhan ng mga malalamig na trato niya sa akin at palihim na pag-irap-irap niya. Sa mga kasamahan niya mabait siya at ngumingiti. Kina Pancho nakikipagbiruan pa siya at nakikipagtawanan. Samantalang sa akin na amo niya ay malamig pa sa yelo ang trato niya. Ngumisi ako nang maalalang itsura niya kahapon. Halatang takot na takot siya sa akin. Siguro naman hindi na siya magmamaldita sa akin. Gandang-gandang babae, ubod naman na maldita. At sa lahat ng babae, siya lang ang bukod tanging minamalditahan ako. Kumusta na kaya pinalaban kong t-shirt? Di naman niya siguro ginupit-gupit. Natawa ako at naiiling. Muli akong humigop ng kape. Raymond, iho, nandito ka lang pala. Good morning, Lo. Bati ko kay Lolo Mati at tinaas ang kape. Nabalitaan mo na ba nangyari kagabi? Malaking balita iyon ngayon sa buong San Isidro. Kumunot ang noo ko pero alam ko na kung anong balita ang sinasabi ni Lolo Mati. Na-raid ang malaking warehouse ni Facundo. Napugad pala ng illegal na pasugalan. Huling-huli pa sa akto si Facundo at ayun, inaresto. Naghihima siya ngayon ng rehas. Sinasabi ko na nga ba may tinatago din kabalbalan ang Facundong iyon. Ngumisi ako sa ibinalita ni Lolo Mati. Hindi na ako nagulat doon dahil inaasahan ko na iyon. Kaninang umaga nga pagising ko, yun na ang bumungad sa akin sa text. Tumaas ang kilay ni Lolo Mati habang matiim na nakatingin sa akin. Kakaibang ngisi mo, Apo. May kinalaman ka ba dito? Humigop muna ako ng isang beses ng kape. Ginawa ko lang ang nararapat, Lo, bilang isang concerned citizen ng bahay ng San Isidro. Malakas na humalakak si Lolo Mati. Pambihira ka, iho. Sunurpresa mo ako sa ginawa mo, ah.
Pero proud ako sa'yo. Manang-mana ka talaga sa akin. Lumapit siya sa akin at tinapik-tapik ako sa balikat. Matagal ko nang alam ang tungkol sa ilegal na pasugalan ni Don Facundo. May nagbulong lang noon sa akin. Hindi ko yun pinansin at wala naman akong pakialam sa aktibidad ng Don, pero dahil sa ginawa niyang pag-set up sa akin, hindi naman ako papayag na hindi ko siya mabawian. Nakatulong pa ako sa problema ng pulisya. Pero siguradong babalikan ka noon kapag nalamang may kinalaman ka. Nakahanda ako dyan, Lo. Sa pagkakataong ito'y hindi na niya ako maisahan. Ngumisi si Lolo Mati. Apo nga talaga kita. Pero wag ka lang niyang kakantiin, kundi ako na mismo makakalaban niya. Ako naman ang napangisi. Dating sundalo si Lolo Mati at kilala siyang matinik na sundalo noon. Maaga lang siya nagretiro dahil kay Lola Lucia. Ayaw kasi ng abuela na mag-asawa ng sundalo kaya yun, nagretiro siya. Pagkatapos kong magkape ay nag-excuse na ako kay Lolo Mati para mag-shower. Siya naman ay kakarenyuhin ang mga halaman sa greenhouse. Yun ang routine niya tuwing umaga. Pagbaba ko ng sasakyan sa harapan ng store ay sakto magbubukas pa lang ito. 8:00 kasi ang bukas nito at 5:00 naman ng hapon nagsasara. Kumpleto na ang mga tauhan sa store at may mga dumarating na mga customer at naghihintay na magbukas. Boss Raymond. Napangisi ako na makitang papalapit sa akin sa Jenny. May sukbit siyang shoulder bag sa balikat at may bitbit na paper bag. Bago ligo siya dahil mamasa-masa pa ang buhok at naamoy ko ang kabanguhan niya. Shit, lihim ako napamura nang walang ano-ano'y kumislot ang alaga ko. Langiya, wag yan. Masyadong bata sa akin yan. Eto na yung t-shirt mo, nalaban ko na. Anya at iniabot sa akin ang hawak na paper bag. Lihim ko namang kinalma ang sarili, lalo nang alaga ko nagsisimula ng mabuhay. Naamoy ko lang ang kabunguhan niya. Ganito kasi ang apekto niya sa akin. Kinuha ko ang paper bag at sinilip. Ang bilis tuyo na agad? Hinipan ko kasi yan magdamag para matuyo. Tinaasan ko siya ng kilay. Pinagluloko niya ba ako? Char lang. Siyempre, trinayar ko kaya natuyo agad. Anong char? Kunot noong tanong ko. Charing, joke lang. Mga bagong salita po kasi namin kabataan niyon at hindi agad maintindihan ng mga matatandang kagaya nyo. Nakangising sabi niya. Nagsalubong ang kilay ko. Sinasabi mo bang matanda ko? Parang gusto mag-init ng ulo ko Bakit, hindi po ba? Ang sabi ng mga kasamahan ko'y magko-40 na daw po kayo. Inosente ang mukhang sabi niya pero halata namang inaasar ako. Ikaw, inuumpisahan mo na naman. Ay, balik na po ako sa tindahan, bossing. Marami ng customer. Paalam niya at mabilis ang hakbang na bumalik ng tindahan. Nabitin sa ere mga sasabihin ko pa at hintuturo ko na lang ang nakadurong na iwan. Napangisi na lang ako. Ginalaw ang dila sa loob ng bibig. May pagkalukari talagang babaeng yun. Ang lakas mang asar. Malakas talaga mang asar yan, boss. Minsan ang sarap ng patulan. Sabi ni Pancho. Pikon ka lang kasi. Mabuti pa kami ni Omar hindi inaasar. Ani Arnel. Kasi kampi kayo sa kanya. Ikaw naman kasi ang unang nangaasar tapos kapag inasar ka rin, pikon ka naman. Tatawa-tawang sabi ni Omar. Mukhang close na sila ng malditang bago kong kahera. Tiningnan ko ang damit ko na nasa loob ng paper bag. Kulay pink pa ang paper bag. Kinuha ko ang damit. Maayos na nakatupi ito at mabango. Idinikit ko ang damit sa ilong. Medyo kaamoy niya ang damit ko. Sininghot-singhot ko ang damit. Nakakaadik ang amoy. Mahina ako napadaing nang kumislot na naman ang alaga ko. Langya, hindi maganda ito. Mukhang nagkakaroon na ako ng pagnanasa sa bunsong anak ni Mang Elias. Ibinalik ko ulit sa paper bag ang damit. Isang beses ko pang sinulyapan si Jenny. Abala na siya ngayon sa pag-iestima sa mga customer na nagbabayad. Umakbang na akong papasok ng gate. Mamaya na lang ako papasok sa store. Baka makaabala lang ako. Boss, parang napapadalas yata ang punta natin dito Sabi ni Omar. Bakit, may problema ba Omar? Napakamot sa ulo si Omar. Wala naman boss, curious lang. Binatukan naman ni Pancho si Omar. Huwag ka na magtanong. Dire-diretso na ako sa loob ng building. Binati naman ako ng mga empleyado ko. Nakasunod lang sa akin ang 3 na mga nag-aasaran pa. Pagpasok ko sa opisina ko ay siya din pasok ng secretary kong si Maricel.
May hawak siya mga papeles at inilapag sa ibabaw ng table ko. May kalakihan na ang tiyan ng sekretary ko at ang alam ko'y malapit na siyang manganak. Tay, kuya, may pasalubong ako. Tawag ko sa dalawa pagpasok ng bahay, bitbit ang isang plastic bag ng groceries at isang plastic ng lechong manok. Bumili na rin ako ng isang container na 1.5 liter na ice cream. Unang sweldo ko ngayon at malaking sweldo ko kaysa sa inaasahan ko. Kaya paglabas namin ni Carlo ay dumiretso kami ng bayan. Pati siya ay nag-grocery na rin para sa pamilya niya. Inilapag ko sa mesa ang mga dala. Lumabas naman sa kusina si tatay at si Kuya Joel sa kwarto niya na bagong bihis. Mukhang kauuwi lang nila galing palaisdaan. Saan galing yan anak? Ang dami niyan na. Sabi ni tatay at sinilip ang mga dala ko na nasa mesa. Unang sweldo ko kayon, kaya nag-grocery ako. Bumili din ako ng lechong manok at ice cream. Wow, may lechong manok at ice cream? Bulalas ni Kuya Joel at lumapit na rin sa mesa. Anak, baka naman wala nang natira sa sahod mo. Ani tatay, meron pa tay. Saka unang sweldo ko ngayon kaya dapat itreat ko kayo ni Kuya. Dapat nga sa labas tayo kumain eh. May nadaanan kami ni Carl na bagong bukas na kainan sa bayan. Mukhang masasarap ang pagkain. Naku, hindi na anak. Mapapagastos ka lang. Ayos na itong lechon at ice cream. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakakakain ng kuya mo ng lechong manok. Puro na lang isda. Ngumuso ako. Pero kasi tay, gusto ko kayong i-treat ni kuya. Lumapit sa akin si tatay at inakbayan ako. Naintindihan ko anak pero sapat na sa amin ng kuya mo itong lechong manok. Masaya na kami. Oo nga bunso, saka yung pera mo, di ba nag-iipon ka para mag-aral sa susunod na taon? Sabi ni Kuya Joel na isa-isa nang inilalabas sa plastic ang mga pinamili kong grocery. Sige na nga, pero gusto ko pa rin tumulong sa mga gastusin dito sa bahay. Nak, hayaan mo na iyon sa amin ng kuya mo. Tama si tatay bunso. Tay, kuya, kaya din naman ako nagtatrabaho bukod sa para makapag-ipon para sa pag-aaral ko, ay para din makatulong ako sa gastusin dito sa bahay. Pwedeng sa bill ng kuryente ako na magbabayad nun, buwan-buwan, o kaya sa bill ng tubig. Nak, tayo naman, wag niyo na akong kontrahin. Gusto ko talagang tumulong. Nangahaba na ang usong sabi ko. Sige na nga, basta hindi ka namin inuobliga ng kuya mo ha. Matured na nga talaga itong bunso ko. Hindi na baby. Ani tatay sabay gulo sa buhok ko. Kayo naman kasi tay lagi niyo akong bine-baby. Kahit dalaga ka na, baby ka pa rin namin ng kuya mo. Tumangutango si Kuya Joel na pumapapak na ng lechong manok. Tama, baby ka pa rin namin. Kumain na nga tayo tay. Baka maubusan pa tayo ni kuya. Oo nga, paborito pa naman niya ang lechong manok. Tumawa lang si Kuya Joel. Kaya insiste, maaga kaming naghapunan dahil si Kuya Joel ay ayaw ng lubayan ang lechong manok. Lumabas ako ng convenience store at nag-abang ng tricycle pa uwi. Paglabas ko ng tindahan ay dito ako dumiretso sa convenience store para bumili ng napkin. Malapit na kasi ako magkaroon. Ako lang mag-isang uuwi ngayon dahil panggabi si Carlo. Lingguhan kasi ang rotation ng schedule nilang mga checker. May humintong magkasunod na sasakyan sa harapan ko. Ang nasa unahan ay itim na itim at makintab na Wrangler Jeep. Ang nasa hulihan naman ay isang itim na SUV. Kilala ko ang mga sasakyan na ito. Nakumpirma ang hinala ko nang bumaba ang salaming bintana ng SUV at dumungaw ang mga pagmumukha nila Kuya Pancho, Kuya Omar at Kuya Arnel na mga nakangisi. At kumpirmado ang nasa unang sasakyan ay walang iba kundi ang antipatiko at hot. Ay, mali. Antipatiko lang pala. Na boss ko. Hi Johnny. Bati sa akin ang tatlo. Tinanguan ko naman sila. Tumuo ng paningin ko sa unahang sasakyan na nasa harap ko. Bumaba ang salaming bintana nito at tumambad ang guwapong mukha ni Boss Raymond na nakasuot ng aviator. Ang lakas talaga ng dating ni Tanda. Lakas maka-Hollywood ang peg. Hinabad niya ang aviator at kumunot ang noo. Saan ka pupunta? Uuwi na. Gusto ko sana siyang pilosopuhin kaya lang boss ko pala siya. Baka buminggo na ako. Wala na akong trabaho bukas. Mag-isa ka lang? Oo. Nasaan ang kaibigan mo? Panggabi ang pasok niya kaya hindi kami sabay ngayon. I see. Sumabay ka na sa amin. Alok ni Boss Raymond.
Naku, hindi na bossing. Magto-tricycle na lang ako. Tanggi ko. Sige na, sumabay ka na. Paggabi na oh. Pamimilit pa ni Boss Raymond. Oo nga Jenny, sumabay ka na sa amin. Makakatipid ka pa sa pamasahe. May aircon pa sa sakyan mo. Ani Kuya Pancho. Napakamot ako sa ulo. Mukhang wala silang balak na umalis na hindi ako kasama. Sige na nga. Pagpayag ko na at lumapit sa sakyan na lula nila Kuya Pancho. Di ka dyan sasakay. Dito ka sumakay sa akin. Haste, sa sasakyan ko. Sabi ni Boss Raymond. Tumaas ang kilay ko. Pero dito ko gusto sumakay eh. Huwag ka dyan. Mababaho ang mga yan. Boss, naligo kami ah. Angal ng tatlo. Ngumisi lang si Boss Raymond. Sige na, dito ka na sa sasakyan ko. Maluwag na maluwag pa dito. Pamimilit pa ni Boss. Sige na Jenny, kay Boss ka na sumakay. Ani Kuya Pancho. Kumamot ulit ako sa ulo. Sige na nga. Umikot ako sa sakyan ni Boss at binuksan ang pinto sa passenger seat. Malaki ang loob ng sakyan niya na halatang mamahalin. Malambot ang upuan at mabango sa loob. Amoy na amoy ko rin ang pabangong gamit niya. Amoy gwapo. Ano ba yan? Bakit ba lagi ko siyang pinupuri? Seatbelt mo. Untag ni Boss Raymond. Ay, oo nga pala. Agad ko namang ikinabit ang seatbelt sa katawan. Nang masiguro niyang ayos ng seatbelt ko, ay pinaandar na niya ang sakyan. Sumunod naman sa amin ang sakyan na lula nila Kuya Pancho. Maggagabi na gumagala ka pa imbes na dumiretsyong uwi. Paninitan niya sa akin na ikinataas ng kilay ko. Baka alam mo ba, tatay ba kita? Ngaling-ngaling sabihin ng matabil kong dila. Hindi pa ako gumagala, bossing. May binili lang ako sa convenience store. Ano naman binili mo? Tanong pa niya at tinignan ng plastic na nasa ibaba ng paanan ko. Mga personal hygiene ko. Tumangutango siya. Pasimple ko siyang pinagmasdan sa gilid ng mata ko. Relax na relax siyang nakaupo sa driver's seat. Namumutok ang mga muscle niya sa braso na gumagalaw sa tuwing kakabigin niya ang brake. Ang angas talaga ng dating niya. Anong panlaban ng mga mas bata sa kanyang lalaki? Naalala ko dati, natatakot ako sa itsura niya dahil sa bigote at balbas niya. Ngayon, gwapong-gwapo ko sa kanya. Ang hot niyang tingnan sa bigote at balbas niya. Parang ang sarap niyang tawaging, Daddy. Nag-init ang mukha ko at pinilig-pilig ko ang ulo. Ano ba itong naiisip ko? Kababasa ko to ng mga romance novels sa online eh. Uy Jenny, ayos ka lang? Untag sa akin ni Boss. Ha? Parang tangang tanong ko naman. May sinasabi ba siya? Ngumisi siya. Alalim ng iniisip mo habang nakatingin sa akin ah. Siguro nilalait mo ako sa isip mo no? Ngumuso ako. Hindi no? Ibang iniisip ko. Tumaas ang kilay ni Boss Raymond at sumulyap sa akin. At ano naman yun? Secret. Sabi ko sabay iwas ng tingin.